Hello guys, welcome to my channel. So, may kapapasok lang na balita, no, napanood ko sa YouTube. Wala sana akong balak mag-vlog, kaso sabi ko, teka lang, di ba to related sa mga nangyayari ngayon? Anyway, pakinggan natin, no? So, yung Canada, posible daw malugi mga negosyo. So, syempre, apektado yung buong bansa. I think, sabi dito, 2/3 ng income ng Canada from small businesses. So, let's see. Ilan sa inaasahang posibleng pagka-bankrupt ng mga business dyan sa Bankrupt Canada. daw, bankrupt. Hello, Sherwin. Posibleng mabankrupt ang libo-libong small business dito sa Ayan, di natin tuloy-tuloy para hindi tayo ma-copyright. Canada matapos na itigil ng gobyerno ang pagbibigay ng pandemic era support sa mga ito noong Pandemic era support, ano no, so parang version niya ng ano eh, ng budget nila for pandemic. So, 2024 na, yung ibang bansa nga, last year pa tumigil yung support. Parang yung US, last year or 2 years ago pa nawala yung support. So, yung Canada being a socialized country na tong Canada eh. So, yung support niya tuloy-tuloy. Parang balon yan na meron din hangganan yan. Marireach din yung pinaka-bottom, no? Mauubos din talaga yung sinasalok yung pera dyan. ang buwan. Binigyan din ng deadline ang mga small business upang makabayaran ng interest-free loans na ibinigay sa kanila noong pandemya na may halagang 60,000 Canadian dollars o halos 2.5 million pesos. Ayon sa Canadian Federation of Independent Business o CFIB, sa 900,000 businesses na kumuha ng support ng ito mula sa gobyerno, nasa mahigit 200,000. So, ano nangyari dyan? Yung mga businesses na nag-try stay afloat, na hindi nagsara, tinulungan sila ng Canadian government na bigyan ng pera, pero utang. Okay? So, merong kasunduan na babayaran, pero ito ang nangyari dyan. Ibo ang hindi nakabayad o nalampasan ang deadline. Dagdag pa ng CFIB, kumuha Paano hindi makakabayad, 'di ba? Nag-lockdown kayo. Bakit nag-lockdown? Kasi nga yung Canada, 'di ba? Liberal na din ang Canada, care of yung si Queen Justin Trudeau, 'di ba? So sunod-sunuran sa utos ni Papa Klaus Schwab, 'di ba? Nag-lockdown, yung mga vax mandate, mask mandate, vax passport. Yan, nako, ano ba ilan percent ang vax rate ng Canada? Napakasunod-sunuran ng Canada. Bakit? Kasi wala kayong second amendment eh. lamang ng bank loan ang mga nakabayad na at sa panahon pa kung kailan pinakamataas ang interest rates. Yes, 'di ba? Sabi ko ngayon, last year and ngayon, ang tataas ng interest rate. So, imbis na makaahon sila ngayon para bayaran yung niloan nila during, loan naman talaga yun eh. Imbis na tinatawag nilang tulong pero loan yun eh. Imbis na makatulong sa mga businesses, no? Ibabaon sila ngayon sa interest. Sa loob ng 22 taon. In 22 years daw, itong taon na to may pinakamataas na interest rate. Ayon naman kay Catherine Kaplinskas, spokesperson para sa Minister of Finance, hindi nila inaasahan na magkakaroon ng negative impact ang di pagbabayad ng mga small business sa kanilang inutang. Hindi nila inaasahan? Bakit? Akala nila sobrang dami pa rin ng pera nila. 'di ba? Kung saan ginagastos ng Canada yung pera, pagkupkop sa mga illegal immigrants, pagkupkop sa mga refugees galing Ukraine. Sige, pasok sa Canada, susuportahan namin kayo. Same with US. Ganyan ginagawa, 'di ba? And then ngayon parang na-reach na yung yung bottom of the well, yung pinakailalim nung well ng pinagkukuhanan nila ng pera. Dahil matagal nang nagbigay ang gobyerno ng impormasyon kaugnay sa timeline ng pagbabayad upang mapaghandaan ito ng mga tumanggap na small business. Paano? Kahit bigyan nyo sila ng deadline mahina ang kita Dahil nag-scamdemic Tapos nag-lockdown kayo dyan. Ang daming videos nung nakaraan na yung mga business nakikiusap na mag-open sila.
Alam nyo, ginawa ng Canada, hinuhuli nila yung mga store owners na nagbubukas against daw sa sa pandemic protocols. O, ayan, ito, pagbabayaran nyo lahat yan. Sherwin? O marami pa naman tayo mga kababayan dito sa Pilipinas ang gustong pumunta dyan sa Canada. Actually, update ko lang kayo rin. Minomonitor ka rin. Hindi naman sa minomonitor, pero palagi dumadaan sa feed ko yan eh. Madami nang umaalis sa Canada ngayon, no? Maraming umaalis. Bakit? Kasi wala nang opportunity. Kasi nga, ang dami ng tao eh. Tapos, ang mahal ng cost of living, ang mahal ng housing. And then recently, more than a week ago, 'di ba, hinigpitan na yung pagpasok ng mga student visas from 998,000 na student visa in issue last year. Ngayon 300,000 na lang, so naging 1/3. Okay? Tapos may mga requirements pa na yung student, no, hindi na pwede isama yung pamilya, hindi na pwede isama yung asawa. So, kita nyo, bakit? Kasi nga daw, inaagawan daw ng trabaho yung mga taga-Canada, tapos yung housing daw, wala na daw matirahan, kaya, alam nyo, mas supply and demand, excuse me, pag mas maraming tao, konti ang houses, syempre, ang taas ng renta dyan, diba? Ang taas ng housing. To the point na yung ibang immigrants yan, mga legal immigrants, umaalis na talaga. And, yung iba nga, sinuwerte yung iba, nakapunta ng US, pero yung iba minalas dahil umuwi talaga ng Pilipinas. And then ngayon, may mga namomblema, yung inabutan sila ng changes na papunta pa lang ng Canada, nagdadalawang isip sila kung tutuloy pa o hindi. No, dahil sa mga bagong regulations, bagong restrictions sa student visa. Pero ito, related to. So, dun sa magtatanong, anong relasyon yan eh? Canada yan eh. Pilipinas kami, anong relationship niyan? Guys, di ba sinabi ko, this year is the year. 2024. Ito na yung tipping point. Dito na talaga magkakaalaman. Dito na talaga lalabas nila yung mga plano nila. No? Di ba? Kung matagal ko na kayong follower, ilang beses kong sinasabi, no? Yung mga nasa likod nito, they will crash the economy on purpose. Sasadyain nilang pabagsakin ang economy ng lahat ng bansa. So, abangan nyo yung Pilipinas, ganyan din. Yung Amerika, ganyan din. Pababagsakin nila, di ba? So, recently, hindi lang nila na-implement ng todo-todo yung lockdown dito kasi, sabi ko sa inyo, may second amendment kami. Pati yung mga mass mandate, hindi kami nag-mass mandate ang Texas pero hindi naman kami namatay. So, ibig sabihin, hindi talaga siya science, no? Ibig sabihin, may scam talaga. So, ano nangyari? Di ba? Hindi ganun kasama yung yung economy, particularly dito sa Texas. Tapos anong ginawa ni Biden? Binuksan niya yung border, papasok na 8 million na daw ang nakapasok dito. 8 million, mas malaki pa sa population ng Georgia, state ng Georgia, no? So ewan ko lang kung hindi pa invasion ang tawag diyan eh. Invasion na 'yan, no? Pinapasok. Tapos yung mga immigrants na yon, illegal immigrants, illegal aliens, sinusuportahan nila yan ng mga liberal na states. Kasi gusto nila yung Colorado, Chicago, California, New York, sinusuportahan nila. Sila nagpapakain dyan, pinatirapan lang sa hotel. I don't know kung 1 month or 3 months. 3 months yata, naka-hotel. Tapos may allowance pa, tapos may libre pang cellphone yung mga yan. No, yung mga illegal aliens. Saan galing yung pera? Di syempre sa kaban ng bayan ng US. So similar situation sa Canada, ganun din. Pero mari-reach na rin ng US yung pinaka-bottom na reserve na pera. Kaya bankrupt na din. Okay? So abangan nyo sa Pilipinas, ganyan din i-announce. So sabihin nyo sa Pilipinas, no, bakit hindi naman kami nagano ng mga immigrants Saan napunta yung pera namin, yung budget sa pandemic? Di ba, may mga donations pa nga, no? Mga loans pa para sa pandemic. Saan napunta? E di syempre sa bulsa nila Duque. Tandaan nyo, yung mga frontliners na mga nurses nung tapos na yung pandemic, hindi pa rin sila nababayaran daw. Hindi pa sila nababayaran ng extra allowance, parang ganon. So, saan napunta yung pera?
Oh, kumustahin nyo si Bergeri. Tsaka si Duque. 'Di ba? Tsaka yung mga politiko na nagpo-push niyan kasi malamang may cut yan. Alam mo naman sa Pilipinas, 'di ba? Meron tinatawag na SOP. Pag yung politiko, yung politician, pumirma para ma-release ang budget, meron siyang 10% dyan. I don't know kung 10% pa rin hanggang ngayon. Eh, ilan yung pumipirma? 'Di ba? So, kita nyo guys, related to. Mauuna lang ngayon bumagsak ang Canada, no? Babagsak ang Canada. Babagsak ang US, babagsak ang Pilipinas. I don't know sa ibang bansa. Pero, 'di ba? Naglabas sila ng peking virus. No? Mag-iingat ako sa mga sinasabi ko, no? Naglabas sila, nag-lockdown. So, patay ang negosyo. Pag patay ang negosyo, yung tao aasa sa gobyerno, aasa sa ayuda ng gobyerno. So, yung gobyerno, mangungutang, mamamalimos. Pag dumating yung budget, mamimigay lang ng barya-barya. Pero sa kanila, ang laki ng kabig nila. Similar with ginagawa ni Biden, no? Namudmud din ng pera pagka nabigay ng mga pandemic relief, mga ganyan-ganyan. Pero mas malaki kinamkam nila. Nagdo-donate or namimigay ng support sa Ukraine. Billion na, ilang billion na yung na-donate dyan. Pero ino-audit ba yan? Alam ba natin talaga kung napunta saan yan? 'Di ba? Yung journalist na nag-expose na si Zelensky bumili ng malaking mansyon sa isa ganitong bansa, pinatay nila. So delikado, no? So may corruption talaga, lahat, everything is related. So abangan nyo guys, 2024, yan, nauna na yung Canada. And sorry na lang sa mga taga-Canada, no? Madadamay kayo sa ginagawa ni Justin Trudeau. Kami ganun din eh. Yung mga nakaupo din. Democrats naman lahat. Liberal naman yung mga nakaupo lahat eh. Diba? So kontrolado nila. No? Kontrolado nila lahat ang mga bansa. Diba? Sabi nga ni Papa Klaus, yung mga young leaders nila nakadistribute na sa iba't ibang mga bansa. Ngayon, sila ngayon ang in charge, diba? So, guys, breaking news yan. Canada, latest. So, that's it guys. Let me know what you think. No? Dati ko pa ngayong wina-warningan na, oy, ganito, pababagsakin nila. Ito na nga. Nagsimula sa Canada. So, that's it guys. Thanks for watching.